bago tayo tutuloy sa pupuntahan natin ngayon mga kalahi, meron muna akong ipapakita sa inyo. Ayun, kung makikita nyo yung hukay na yon sa gitna, ayun o mga kalahi, kung makikita nyo yung hukay na sa gitna na yon na may kulay green na hose dyan, yan pa yung kinukunan ng tubig na nagsusupply doon sa dulo ng mga sibuyasan na yon. Grabe, sobrang tindi talaga ang dinulot ng El Nino ngayong taon. Sobrang daming mga magsasaka ang nagsakripisyo para lang magkaroon ng sapat na tubig. So yan, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. So nandito ulit tayo ngayon sa Devil's Mountain, Sitio Naitan, San Jose Occidental, Mindoro, upang puntahan naman ngayon yung tinatawag nilang baong-baong. So nung nakaraan nandito tayo sa Mangkok, no? So ngayon ay pupuntahan naman natin ngayon yung baong na yon, yung baong na bato. Hindi ko alam kung anong term na tawag nila doon, pero first time ko lang din pupuntahan ngayon. So yan, sa mga naghahanap kay Hobaderong Mangyan ay hindi po natin siya kasama ngayon sa mga vlogs natin dahil mayroon din siyang mga ibang lakad. Pero hayaan nyo po mga kalahi, at magkakaroon kami ulit ng collaboration dalawa ni Hobaderong Mangyan, sapagkat kaming dalawa ay busy sa mga bagay-bagay na nilalakad namin ngayon. So yan, grabe, ang tindi talaga ng tag-init dito ngayon sa Mindoro. So ano pang hinihintay natin? Puntahan natin yung tinatawag nilang baong, patubaong. So hindi ko rin alam yun, no? Basta patubaong na lang. Let's go, tara. Ayan mga kalahi, naglalakad na tayo dito ngayon at papasukin na natin to. Tignan natin kung anong mga bagay nakakaiba yung makikita natin. Ako lang isa ngayon dahil medyo busy pa yung mga kasama natin, kaya mas minabuti natin na mag-isa na lang itong puntahan. At syempre para i-explore din natin yung ganda ng baba ng Devil's Mountain na ito. Syempre may mga iilan na pumupunta dito at gusto nilang marating itong bandang lugar na ito, pero natatakot sila dahil hindi nga nila alam yung daan. Kaya ngayon pupuntahan ko kahit ako lang mag-isa para maipakita ko rin sa inyo. Ito na nga, at papasok na tayo dito sa lugar na ito. Medyo challenging lang yung pupuntahan natin, bukod sa hindi ko pa alam kung anong mayroon dito sa lugar na to. Ititignan din natin yung mga bagay na makita natin dito. Ano to? Yan o, may hose dito na nilagay. May tubig. Ay mga kalahi, may tubig. Wow, ayos. Ang ganda naman. Papasok ka pa lang dito, may tubig na. Yun o, lakas ng tubig kalahi. O yan o, grabe, ang lamig ng tubig mga kalahi. So itong tubig na ito ay nagmula dun sa pupuntahan natin. Wow, ang ganda. Bubungad pa lang tayo sa lugar na ito, kakaiba na yung nararamdaman ko. Parang welcome ako kahit ako lang mag-isa. Ano to? Mga kalahi, sa mga nakakaalam ng prutas na ito, i-comment nyo nga kung ano ito.
So sabi nila kinakain daw ito, pero ayon din sa paniniwala ng iba, lason daw. Yun o. Yeah. Ayan, syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutang i-click ang subscribe button para maging updated ka sa aking mga video. Ano to? Yun. So, ito na yung unang bato na aakyatin natin. Medyo mataas yata ito mga kalahi ah. Taas. Isipin mo kung paano nila nailagay itong hose na ito. Sobrang taas na to mga kalahi. Oh, ano yun? Ah, hose din. Wow, ganda. Yep. Oh. May napansin lang ako sa bato na to. Yun oh, para siyang tatsulok, para siyang pinatong lang. Ayan, dito naman tayo ngayon sa direksyon na ito. At napapansin ko, habang tumatagal, medyo paliit na ng paliit ang ating dinadaanan. Tara. Oops! Ano yun? Kakaibang puno. Akin nakita yun oh. Pero putol na siya. Pero buhay pa rin yung kanyang mga sanga. Oh wow. So bali ang pinaka-guide natin mga kalahi. Uy, ano yun? So ang magiging guide natin itong hose na ito. Oh my god. Grabe. Mga kalahi, tignan nyo naman itong batong ito. Bakit napansin ko lang, bakit gantong klase yung batong ito at tila nakapatong lang dito, parang sinadya. Kumbaga para siyang nilagay ng mga tao o ng isang malaking tao para hindi madaanan ang lugar na ito. At syempre, bago natin marating itong kabila na ito, ay papasok tayo dito sa butas na ito at hindi rin natin alam kung may malaking ahas dyan. Wow, dako tayo dito. Oh, eto. Oops, medyo nakakatakot lang sa dinadaanan ko na to. Okay, ganito pala siya. Para siyang hiniwalay mga kalahi. So balik tayo. So ngayon, ang gagawin natin ay papasok tayo sa ilalim na to. Tabi-tabi lang po. Wow. Para tayong nasa paraiso kapag nandito tayo. Yeah. So yan oh, bilog siya na bato na para siyang pinatong ng mga tao. Wow. Oh my god, ano to? Igagi. Mga kalahi, may napansin ako dito. Ano to? Yun oh. Yan, comment nyo nga mga kalahi, baka alam nyo yung insekto na yan
o ang nilalang na yan. Hindi ko rin alam kung anong tawag dito, pero kakaiba nga itong nakita natin ngayon. Dito na tayo. Pansin ko lang dito, may mga tubig dito sa area na to. At paunti-unti, mayroon tayong natatanaw dito na para siyang lugong. Para siyang direksyon na kung saan may tinuturo dito banda sa lugar na ito na parang mayroong tinatagong kayamanan sa lugar na ito o isang bagay na dapat tuklasin ng mga tao. Yan, ito yung palatandaan namin, itong gantong mga puno na ito. Dahil sa video nga na in-upload namin nung nakaraan ay may gantong klaseng puno at doon nga natagpuan yung hukay na mayroong nakuhang kayamanan. So, diretso tayo dito mga kalahi. Wow, amazing. Nice one. Ang ganda. Ang lamig dito mga kalahi. Yun oh. So, iwasan natin na hawakan o masagi lang ito dahil ito yung source ng tubig na nagmumula dito. So kung sakaling masagi natin yan at masira, parang sinira na rin natin yung mga tao na nangangailangan ng tubig sa baba. Kaya be careful na lang tayo. Nice, grabe. Eto na. Ano yun? Mga kalahi, kakaiba itong lugar na ito. Ngayon ko lang nakita, at kung mapapansin nyo yung mga rock formation na dito nyo lang makikita yan. So ito pala yung tinatawag nilang bato-baong. At syempre titignan pa natin yung posibleng bagay na makita natin dito. Yan. Bago tayo makarating dito ay kailangan nating tumawid dito sa lugar na ito. At kung magkamali tayo ay posible tayong mahulog dito sa malalim na tubig na ito. Para siyang lampas tao, pero ang daming kalat. Tara. Hindi ko alam mamaya kung sakaling pag bumalik ako saan ako dadaan. Pero sa ngayon, dito muna tayo dadaan ngayon. Ay ito, mayroon tayong kawayan na pwedeng hawakan. Oh. Nice, napakaganda. You know. Ang ganda dito mga kalahi. Grabe. Nice. Uy, bakit ito? Yeah. Wow. Ang lalim. So paano tayo ngayon makakatawid dito? Kung ganito na yung madadaanan natin. Uy. Grabe. So ayan mga kalahi. Napakaganda itong lugar na ito. Pero dahil nga kailangan nating marating yung kabila na yon, ay tatawid tayo dito sa kabila na ito. Hindi ko rin alam kung ano yung mga bagay pa na makikita natin dito. Pero hindi ko alam kung aakitin ko pa to. Pero sige, try natin. May napansin lang ako ulit dito mga kalahi. Grabe. So nakakatakot lang itong mga ganitong insekto na makita natin, no? So yan, grabe, nakakatakot. Mga kalahi, comment nga kayo kung anong tawag dito sa mga gantong insekto. Yan o, mayroon pa dito. Titignan natin kung buhay pa siya. Oh my god. So sa kasamaang palad mga kalahi ay patay na itong isa na ito. Hindi ko alam bakit may mga insekto dito na dumidikit
So akyat tayo dito ngayon mga kalahi. Dahil naakyat na natin itong area na ito, ay dito ko nga nalaman na dito pala nagmumula ang tubig na nagsusupply sa barangay ng Naitan. Mga kalahi, maraming misteryo pa tayong dapat malaman sa mga lugar na pinupuntahan natin. Pero isang misteryo lang ang nalaman ko sa lugar na ito. Isang napakagandang paraiso ang makikita natin dito. Grabe, kung mapapansin nyo yan mga kalahi, napakagandang mga rock formation ang bubungad sa atin. Hindi na natin ito pwedeng puntahan doon dahil napakalinis ng tubig na ito, na kung sakaling lulubog tayo dito, marurumihan na yung tubig na dito nagmumula. So yun, oh. So ngayon ko lang na-realize na ito pala ang tinatawag na Bato-Baong. Ayan mga kalahi, maraming salamat sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng video na ginawa ko. At mag-iingat kayo kung saan man kayong sulok ng mundo. At maraming salamat sa patuloy niyang suporta sa aking vlog. Dahil sa inyo, nagpupursige ako napuntahan yung mga ganito kakaibang bagay na ma-discover natin, lalong lalo na dito sa Occidental Mindoro. Napaka sarap sa feeling na kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko napupuntahan itong magagandang lugar na ito. At syempre, ginagawa ko ang mga bagay na ito para sa mga taong gusto kong tulungan balang araw. Napakaganda. Sadyang napakaganda talaga ng gawa ng ating Panginoon at natural na ganda. Parang nasisense ko sa area na ito o sa lugar na ito, parang may babaeng nakatayo na nakakulay puti. Grabe, hindi ko alam kung nasisense ko ba o dahil sa imagination ko lang. Pero dahil sa lugar na ito, parang may babaeng nakaputi na nakatayo dito. Siguro ito na yung diwata na nagbabantay dito sa lugar na ito. Grabe. No, so pag rolling ko dito kanina, napansin ko lang na parang may babae ditong nakatayo at pumunta doon sa kabilang iyon. Ayun, medyo dumidilim na. Yan mga kalahi, aalis na sana ako at bahagyang kumuha ako ng mga picture dito sa lugar na ito, pero meron akong kakaibang boses na narinig dito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon, hindi ko lang alam kung totoo yung narinig ko kasi para siyang pabulong. Tapos kanina may napansin ako dito, yung babaeng nakaputi. Hindi ko kayo tinatakot ha, totoo ito, legit, kasi mag-isa lang ako dito ngayon. Hindi ko alam kung may mga sumusunod sa akin. Parang may mga taong sumusunod sa akin na hindi ko alam. Siguro it's time para umuwi na ako mga kalahi. Medyo kakaiba na yung pakiramdam kapag nandito ka, lalo't kapag ikaw lang mag-isa.